Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung paano kayo makakuha ng PSA Marriage Certificate online. Ngayon, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone nyo. Dito sa my search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung PSA Marriage Certificate online. Ayan. So, dito guys, meron lamang kayong dalawang website na mapagpipilian kung paano kayo kumuha ng marriage certificate. So, ito yung una, PSA Helpline at saka PSA Survey List. So, take note, itong dalawang lamang to ang legit na mapagkunan ng PSA certificate online. So, dito ang pipiliin ko na lang is itong PSA Helpline. So, click natin yan. Ayan. So, click natin tong order now. Dito, mamimili kayo ng certificate kung ano yung klaseng certificate yung kukunin ninyo. So, sa akin, mag-request ako ng marriage certificate kung kaya yan yung pipiliin ko. Ayan, click natin yan. Naka-color green na siya. So, yan na yung napili natin, yung marriage certificate. So, dito sa may mga box, click lang natin yan. Then, pag may check na, okay na yan. Scroll nyo na pababa. Makikita nyo dito yung continue. Click continue. Are you requesting for your own certificate of marriage or for someone else? So, kung para naman sa inyo yung marriage certificate na kukunin ninyo, so piliin nyo ito. Pero kung for someone else, para sa iba, so yan yung pipiliin ninyo for someone else. Dahil ang kukunan ko is yung parents ko. So, kung halimbawa guys, kukuha kayo ng marriage certificate para sa anak ninyo, sa anak niyong lalaki, my son, my daughter. Pero sa akin, kukulan ko ng marriage certificate yung mama ko. So, pipiliin ko yung my mother. Click natin yan. Ayan. Then, dito, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo dito yung continue. Click nyo yan. So, dito, ito yung mga information na kailangan nyong pipil-upan dito. So, click natin yung continue. Ayan. So, as you can see, mayroong 7 steps para matapos natin tong mga kailangan nating i-fill out dito. So, dahil ako yung nag-request, information ko yung nakalagay dito. So, dito, sex. So, ako ay babae. So, click lang natin tong may circle ng female. Then, civil status. Ako ay single. So, okay na yan. Ayan. Next is your first name. So, lagay nyo yung pangalan nyo dito. Middle name, apelyido, at saka birth date. So, kung kailan kayo pinanganak. Ayan. So, ito is requester name. Next naman is your government issued ID. So, dito, click natin yan. Ayan. Dito guys, mamimili kayo kung anong ID nga ba ang applicable sa inyo or meron kayo. Dito, piliin nyo yung ID na meron kayo dahil ito yung present niyo. Sa akin, yung ID na meron ako is driver's license. So, yan yung pipiliin ko. Ngayon, click continue. Dito, dahil marriage certificate ng parents ko ang kukunin ko, so lagay ko lang dito yung pangalan ng mama ko, middle name niya, at saka last name niya. So, dapat ang information na mailagay nyo dito is mother's maiden name. Pag sinabing mother's maiden name, so kung ano yung pangalan niya nung pagkadalaga. Next naman is the husband's name. So, pangalan naman ito ng asawa ng mama ko. So, pangalan ng papa ko. So, lagay natin dito yung first name ng papa ko, middle name niya, at saka last name niya. Ayan, click continue. Dito naman is the marriage date. So, dapat alam nyo din kung kailan kinasal yung parents niyo. Lagay nyo dito yung month, day, at saka year. Then, click continue. Next naman is place of marriage, country, Philippines. So, wag nyo na yan baguhin kung halimbawa sa Pilipinas naman kinasal. Next is place of marriage. Click natin yan. Halimbawa, kinasal sila sa Misamis Oriental. So, click natin yung Misamis Oriental.
Then, anong city or municipality? Click natin yan. Halimbawa, Hingoog City. So, click natin yan. Then, click continue. Dito, ano nga ba yung purpose? Bakit kayo kukuha ng PSA Marriage Certificate? So, kung halimbawa for claims, benefits, or loans, so click natin yan. Ayan, yan yung purpose sa akin. So, kung ano yung applicable sa inyo, yun yung pipiliin ninyo. Ngayon, click continue. Dito, mamimili kayo kung pipick upin nyo ba yung marriage certificate or kaya nationwide door-to-door. So, I suggest ito na yung pipiliin ninyo para hindi na rin kayo maabala or mamasahe. At saka pili lang din yung branch na mapagpipick upan dyan. Samantala dito sa nationwide door-to-door is i-deliver mismo sa bahay ninyo. So, kahit saang lupalop ka man ng Pilipinas, i-deliver yan sa bahay mismo ninyo. So, okay na yan. Ngayon, dito naman tayo sa recipient. Dito sa recipient, guys, ito dapat yung kompletong address ninyo. Ayan, so, dahil dito, i-deliver yung na-request nyong marriage certificates. Dahil kayo ang nag-request, dapat address nyo yung nakalagay dito. Dito, i-deliver sa inyo yung na-request nyong marriage certificate ng parents ninyo. So, lagay nyo lang dito yung house number and street name. So, next is yung subdivision or building name. Halimbawa, wala namang subdivision or building name, so pwedeng hindi nyo yan lagyan. Next is the province, municipality, barangay, zip code. Then, kung halimbawa, di nyo alam yung zip code ng lugar niyo, kung halimbawa kayo ay nakatira sa Pasig City, so search nyo lang yung sa Google search ninyo, Pasig City zip code. Lalabas na yung zip code dyan sa Pasig City. Din yan yung ilagay ninyo dito. Next naman is your cellphone number. So, sa cellphone number ninyo, dapat tama yan. Dahil dyan, kukontak si delivery rider sa inyo pag once na nasa area na sila sa inyo. Next naman, ilagay nyo din yung updated or tamang email address niyo dahil dyan din mag-i-email si PSA for the confirmation at saka for the reference number or kaya kung ano ng status ng inyong na-request na PSA marriage certificate. So, double check nyo yung kumpletong address kung tama ba, cellphone number at email. Din kung pag tama naman, click nyo na itong continue. Ayan, then dito naman, marriage certificate. So, double check nyo yung information na inailagay dito kung tama ba. Then kung tama naman, dito naman, proceed na kayo sa payment na 365 pesos. So, dito sa payment na ito guys, hanggat di nyo ito na nabayaran yung 365 pesos, so hindi ito ma-process ni PSA. Kung kaya payment first para ma-process nila ito. So, dito sa pagbabayad ng PSA marriage certificate, meron akong mga tutorial niyan sa YouTube. I-search nyo lang sa YouTube, PSA Helpline, YouTube's vlog. Lalabas na dyan yung tutorial ko. Dito naman sa baba, are you personally the one who will receive the documents? So, kung kayo talaga ang magre-receive ng marriage certificate, so ito yung pipiliin ninyo. Then, pag halimbawa naman, mag-authorize kayo ng ibang tao para mag-receive ng documents, so ito yung pipiliin ninyo. Then, dito naman sa baba, ito yung kumpletong pangalan ninyo dahil kayo ang magre-receive. Complete address, kung tama naman, check nyo. Then, dito, ito yung ID na pinili niyo. So, yan yung pakita niyo sa delivery rider once na i-deliver na sa inyo yung marriage certificate. So, kung ano yung ID na nakalagay dito na pinili niyo, dapat yun yung ID na i-present niyo. Then, ngayon, dito sa my box, click nyo na yan. Then, click nyo na itong continue. Ayan. So, ayan guys, nag-text na agad si PSA Helpline. Ito na ang ating payment reference number. Ayan. So, dito din, ito din yung same na payment reference number. So, itong payment reference number na ito yung magamit natin once na magbayad na tayo ng ating PSA marriage certificate. So, pwede tayo makapagbayad through credit card, GCash, Maya, bayad online, or bayad center. Ito yung mga over-the-counter, 7-Eleven, bayad center, Palawan Pawn Shop. Pwede ding other options, BankNet,
at saka Dragon Pay. Ayan, so ito lang yung kailanganin guys pag once na magbayad kayo kahit sa bayad center man. So, payment reference number lamang. So, ngayon, pag once na nakapagbayad na kayo, ipaprocess na yan ni PSA. Then, pag na-i-process na, maghintay na lamang kayo ng within 1 week if you are within Metro Manila. So, maghintay na lang kayo ng tawag or text ni delivery rider na nasa area na sila para i-deliver or bigay sa inyo yung gate. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!